Eto na nga yung paunang review sa bagong bili kong oven. Yung oven na to is convection oven. Hindi ko mapag-aralan yung manual kasi puro Chinese talaga. Hindi ko pa natatranslate, pero makikita naman niya, madali naman eh. Pero since convection oven to, meron siyang upper and lower heat settings. Meron din siyang humidity control, so pwede kang may tubo dyan sa likod o hose. Tapos lalagyan mo siya ng tubig para hindi ma-dry yung mga binibake mo. Hindi ko pa rin nasusubukan yon, pero subukan natin later. Para makita ko kung meron siyang hot spot o cold spot, lulutuan natin yan ng kababayan. So dito meron akong 2 ounce na cupcake pan. Nilagyan ko lang yun ng grease ng shortening. Dito sa isang bowl meron akong 75 ml ng oil. Ang ginamit ko dito is chiffon 8 cake oil para malambot yung magagawa nating kababayan. 250 ml ng water. Isang pirasong large na itlog, 300 grams ng light brown sugar, 1/2 teaspoon ng salt, and then haluin lang natin yan. Kaya ako naisip na kababayan ang gawin dito kasi makikita ko yung umbok niya kung pantay ba talaga yung distribution ng init. Hindi ko pa rin natetest tong chocolate emal ko sa cake, so sa breads ko lang siya nagagamit. So itest na rin natin ngayon. Maglalagay ako dyan, tinansya ko lang to, promise first time ko lang maglalagay sa cake nito o sa butter. So, naglagay ako dyan ng 2 teaspoon ng chocolate emal ko. Then, mimix ulit natin yan. Kung ayaw nyo maglagay ng flavor, itong recipe na to ay para sa vanilla na kababayan. So, replace nyo lang siya ng vanilla emal ko. Ito naman sa isang bowl, meron akong 375 grams ng third class flour. Pwede rin ang cake flour. Naglagay ako dyan ng 30 grams ng milk powder, 1 and 1/2 teaspoon ng baking powder, and 1/2 teaspoon ng baking soda. Hinalo ko lang yan, tapos para hindi na tayo magkaroon na ang buo-buong lumps, unti-unti nating ilalagay yung ating liquid mixture. Para pagka nahalo natin siya completely, wala na talaga sigurado yung buo-buong lumps ng flour. So dapat unti-unti talaga yung paglalagay ng ating liquid para hindi na tayo magsasala after. Katamad kaya magsala, tas nasasayangan din ako doon sa mga dumidikit. Pag gumagawa ng kababayan, o kaya kahit ano namang cake to, wag niyong i-overmix. So, sakto lang. Haluin nyo lang kasi pag na-overmix nyo yan, matigas yung kakalabasan and magkakaroon siya ng tunneling sa crumbs niya. After natin yung mahalo ng maayos, i-rest natin to for 30 minutes, mga 20 to 30 minutes okay lang, para lang mas ma-hydrate yung flour, yung mga dry ingredients natin. Kasi pag nangyayari yon, mas lumalambot yung cake. Lalo na pagka mga ganitong cake batter, basta hindi chiffon. Pag chiffon, rekta na talaga yun salang. So, nirest ko yan. And ito optional na to, gusto ko lang umarte ng very very light. So, meron ako ditong 1 cup ng chocolate chips. And para hindi siya lumubog lahat sa bottom ng ating cupcake pan, ay nilagyan ko yan ng 1 tablespoon ng cocoa powder. Instead na flour, pwede rin ng cocoa powder para hindi siya, nag-i-stay lang siya dun sa sa ibabaw or kaya sa gitna, hindi sa bottom, hindi siya lumulubog lahat. Then, finold ko lang yan and ilalagay na natin siya dito sa ating mga prepared na pan. Kapag maglalagay kayo dito, wag nyo na siyang kapunuin, mga 3/4 lang nung sa cupcake pan. Hindi kasi yan magsusumbrelo pag pinuno nyo. So, ayan, binuhos lang natin yan. Niligpat ko na siya dun sa pitchel na may spout para mas madali. And then, para lang may konting arte pa, ang gastos ng kababayan na to, nilagyan ko pa siya ng chocolate chip sa ibabaw. Then, ito na, isasalang natin siya sa preheated oven na may 200 degrees Celsius for 8 to 10 minutes. After nun, bababaan nyo yung temperature ng 180 degrees Celsius and ibibake nyo pa sa oven ko dati ganito yung temperature for 8 to 10 minutes naman. So, nakita ko na hindi pantay. Hindi ko alam kung dahil bago pa lang yung oven, pero makikita nyo dyan, tagilid-tagilid yung pagkakaumbok. Hindi siya umumbok talaga ng sobra Meron pang chance, talagang, minsan talaga pag bago ang oven, hindi pa ganun na parang nasisil in yung init. So, hindi rin ako sure. Pero dito pala makikita nyo na yung umbok ng ating kababayan, di ba? Nasa tagiliran. Common to sa mga convection oven since kung saan yung palo ng pan, doon talaga yung init. So, pero
Kita niyo naman, oh, tcharan! Mga nakatagilid. And tumagal lang yung pagbe-bake nito for 14 minutes. So, convection oven, mas mabilis talaga siya makaluto compare sa mga deck oven o sa mga DCM, mga ganun. So, yung sunod, itry ko siya sa breads. Na-try ko na to sa mga tarts and okay naman. Pero hindi may yung gitna pa din na hindi pantay. So next time try naman natin sa breads. So yun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!